Ang pinakamataas na pagtawag ng Diyos sa atin ay yung lumapit tayo sa Kanyang paanan. Amen po ba? At sambahin po siya sa Espiritu at katotohanan. Kaya bago po tayo mag-umpisa, pwede pang lumuhod tayo sa harapan ng Diyos, sa paanan niya. Amen po ba? The higher calling is in the feet of our Lord Jesus. So bear with me this morning so that we could sing this song of worship, so we can worship at the feet of our God this morning. Amen. Go down at your feet, oh Lord, is the most high place. In your presence, Lord, there is no greater honor than to bow and kneel before your throne. For I am amazed at your glory, embraced by your mercy. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. For I am amazed at your glory, embraced by your mercy, O Lord. Our God in heaven, holy is your name. Yes, O God. Let your kingdom come. Let your will be done. Not just here on earth, as well as in our families, our community here in Malabon, in every barangay that we represent, sa mga kami nagmula, Panginoon, sa Gulayan, Sitio 6, sa Perez, Newgan. Panginoong Yesus, nanalangin ka noon, Panginoon, na maghari nawa ang kalooban ng Diyos. Hindi lamang kung paano naghari ka sa langit, Panginoon. But we pray this morning that you would reign, O God, maghari ka sa bawat buhay, Panginoon namin. Pamilya namin, yung mga naiwan namin sa bahay, yung mga tatay namin, mga naiwan namin doon. Nanay namin, mga kapatid, mga lolo, lola. Nagmamadali kami pumunta dito, O Diyos. Maaaring nalimutan namin na ipanalangin ang kanilang kaligtasan, ang kanilang kalusugan. O Diyos, sa umaga na ito, sa pagluhod namin, Panginoon, sa iyong paanan, we just want to acknowledge your power and your presence towards them. Ganon din, Panginoon, doon sa mga pinapasukan naming kampanya, sa offices, mga pinapasukan naming schools, maghari ka, Panginoon. Ito lamang, Panginoon, may offer namin sa iyo this morning as we sit back, O God, and listen to your word of inspiration, encouragement. Lord, rebuke us, O God. Paluin mo kami kung nararapat, Panginoon. Ituwid mo kami kung kami nagkakamali. At the same time, O God, as we say sorry to you, O God, embrace us once again, as you did before. And this is what we pray in Jesus' name. Amen, amen. Palakpakan po natin muli ang ating Panginoon. Akin pong itutuloy lang yung napakagandang mensahe ng Panginoong Jesus na diniliver ng ating pastor last time. Neutrality and partisan. Sabi ko, meron ka daw kakampihan kung matalino ka,
Sino po dito yung matalino? Sino po dito yung matalino? Nung araw po, nung ako'y nag-aaral, ako po ay matalinaw. Pero nag-aaral po ako. Dahil kailangan ko yung katabi ko, nililinawan ko rin yung mata ko. But then, no, yung pong napakagandang sinabi ni Pastor last time is medyo tumimo po sa aking puso yun eh. Na kailangan daw po natin nakampihan yung mga sure ball, sure winner. Amen po ba? Amen po ba? Kasi this life that we have, ano yan eh, kumbaga, kung hindi ka naka-stand sa isang foundation na sure win, maaaring ang tendency ay sumugal ka. Sino dito yung nagsusugal? Amen? Susugal ka ng hindi mo alam kung mananalo ka or matatalo ka. But God do not let us or do not want us to gamble. Na alam natin na walang kasiguruhan. Kaya nga yung time, kasama sa pag-ibig ng Diyos ay yung makasama ka na maging panalo. Sabi mo sa katabi mo, gusto ng Diyos na panalo ka. Sige, sigaw mo. Yes. Walang gusto sa atin na maging talunan. Amen po. Kaya po yung mga magulang, pinupursige ang mga anak upang makatapos o mag-aral. Kasi this system, napakataas na po ng kompetisyon sa buong mundo. Lalo na kung kayo'y makakapagtrabaho sa ibang lugar o sa ibang bansa. There is so much and the competition is very huge. Ngayon, kung mananatili ka lang sa kinalalagay mo ngayon at hindi ka nagpaplano, hindi ka nagdi-dream, no, for a betterment, then you will stay on what you are right now. Yung mga training na ginagawa ng mga leader natin is very, very, kumbaga, napakainam. Pinagkakalob na sa atin yung mga training na kung magbabayad tayo sa mga professional, ay mamumulubi tayo sa pagbabayad. But what we are receiving right now is a free gift from God. Coming from those leaders na talagang committed. Amen po ba? Yun po yung dahilan for a betterment of our life. In John 10 verse 10, sabi niya doon, God gave His life so that we can receive the fullest after natalunin yung kaaway who is always keep stealing, killing, and destroying. But after that, sabi ng Diyos, life, God wants us to live in a fullest. Amen po ba? So mga kapatid, ang fullness ng ating buhay ay laging nakaakma o laging naka-sure ball o sure win kapag tayo nakapartner sa ating Panginoong Yesus. Amen po ba? Ang pagtanggap natin sa Panginoong Yesus ay ibig sabihin nun, sumasang-ayon tayo doon sa kanyang prinsipyo, doon sa kanyang layunin. Kaya nga po last time, yung neutrality, ibig sabihin, kumilos ka at huwag kang maging sabi sa isang sa ano eh, sa yung mga salita namin do sa trabaho, hayahay. Ibig sabihin, parang passive lang ba? Alam niyo salitang passive, yung walang ginagawa, hinahayaan lang na mangyari yung dapat mangyari. God gave us so much word, and these words are principles, no? Para meron tayong giya. Yung giya yung hinahawakan or manual. No?
Ang mga bata, kapag yung mga toddler, diba, pag nag-aaral pa maglakad, ginaguide natin. Ganun din po. Pero, alam niyo, kung matagal na tayong Kristiyano, hindi na tayo toddler. Matagal na tayong Kristiyano, napakaganda ng mga message kahapon. Napakaganda at napakasakit. Why? Because the word is so harsh. The tongue is so sharp, like a double-edged sword. And once that it penetrated you, talagang magtatanong ka, saan ako nagkamali? Kung bakit ganito ang aking buhay? Kung bakit ganito ang ating bayan? Kung bakit ganito ang ating pamilya? Kanya nga po mga kapatid, this morning, ang neutrality ay ibig sabihin nun, siding or agreeing to a sure winner. Amen po ba? Ibig sabihin, sumasang-ayon ka o kumakampi ka doon sa sure champion or sure winner. Alam niyo ang Panginoong Hesus, napakagaling niya He is a champion of revealing the truth. Napakagaling niyang mag-reveal ng puso mo. Maglabas ng nilalaman ng iyong saloobin. One time when this young man who is rich and famous, sabi niya, Lord, what will I do or what should I do to receive eternal life? And then Jesus said, you should obey the law, the commandments. And this young man who is so proud of his upbringing, Lord, niyari ko na yan, simula bata pa ako. Sinunod ko na yan. Ganun ba, sabi ng Panginoong Yesus? Nagawa mo na palang lahat. Kung ganun, di ibenta mo yung mga ari-arian mo. Sabi ng Panginoong Yesus, na-corner siya. No. Ibig sabihin, meron pala sa puso niya, no, na hidden. Sa closet niya, merong mga kalansay, merong mabahong amoy. Ganon din po tayo. Lahat po tayo ay merong mga aparador na kung bubuksan natin at pahayaan natin buksan sa Panginoong Yesus, mangangamoy at mangangamoy yan. Marireveal po yan. Amen po ba? That is why, siding or agreeing with sure winner or with Lord Jesus, magdi-decide po tayo nang dapat nating way na gawin ay ang sa Panginoong Yesus. Kasi akala natin tama yung mga desisyon natin o tama yung desisyon ng mga nasa tabi natin o akala natin mga matatalino. Sabi doon sa Proverbs 14:12, di ba? There is ways that sometimes we think in ourselves this is the right way, but it leads to a destruction. But the sure winner, tandaan po natin ang Panginoong Hesus because He is the way, the truth, and the life. Being wise today, sabi mo sa katabi mo, wise today, ikaw yon, is deciding carefully, sabi dun sa next slide in Ephesians chapter 5, verses 15 to 17. Be careful how you live. Don't live like fools. Mamuhay ka raw ng matalas, hindi magulang. Iba yung magulang. I'm not referring to the parents. Pero yung ugaling magulang, subalit matalas, matalino, clever. Why? Because this word, this system is, kung ang sinabi ko, ang Panginoong Hesus is champion, mag-reveal ng katotohanan. Ang system na ito, champion po na mag-deceive. Bishop Art is saying that when you have a strong foundation, this system could not deceive you. Kahit pabali-baliktarin ka, magiging
tama ang iyong prinsipyo at panuntunan sa buhay. Why? Because you are clever enough to decide and siding and agreeing with a sure winner. The principle that we have right now is we should live it in day-to-day basis. We have to stand it. Ano ba yung position mo ngayon? We have to stand what God calls us to do, my brothers and sisters and children. Hindi yung nakikinig lang tayo, wala tayong matibay na foundation. In Acts chapter 5:29, Peter says, we must obey God rather than man. Alam niyo ba yung naging dahilan kung bakit nag-fall si King Saul? Hindi ko lang po dinagdag dito yung verse na yon. Nangyari po kasi, ang gustong laging i-please ni Saul ay ang kanyang mga tauhan. Natatakot siya, nakaiwan siya ng kanyang mga warriors. Kaya nga sabi ng propeta sa kanya, sabi ng Diyos sa kanya, obedience is better than sacrifice. Kaya mga kapatid, the principle, kung ano yung posisyon, alam niyo, tinawag tayo ng Diyos para mag-stand sa position mo eh. Kung ikaw ay ama ng tahanan, yun ang posisyon mo sa ngayon. Tayuan mo yan na mayroong prinsipyo na galing sa Diyos. Kung ikaw po ay nanay ngayon, posisyon mo yan, tayuan mo yan na may ayon sa prinsipyo ng Diyos. Tandaan niyo po yan, mga anak. Kung kayo po ay tinawag bilang mga anak ngayon, posisyon niyo yan at mamuhay kayo ayon sa prinsipyo na naayon sa Diyos. Ano po tayo ngayon dito? Ibig sabihin, iba-iba po tayo. May nanay tayo dito, may tatay tayo dito. Meron po tayong mga anak dito, mga kabataan. And in general, every one of us has the position. Kaya panindigan po natin ito. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, panindigan mo ang posisyon mo ngayon. Yes. Hallelujah. And while we decided in siding or agreeing in partnership with our Lord Jesus Christ, dapat sumusunod tayo doon sa concern ng ating Panginoong Yesus. Amen po ba? Yung isang message kahapon, napakasakit eh. Sabi doon, yung sanhimang ng mga nangyayaring conflict, kasi ang gaganda ng mga topic ng kahapon eh. Yung mga pinagdaanan ng mga nag-aaral, yung administrative conflict, may mga, alam niyo ba yung conflict? Di ba, ano yun? Yung away, kaguluhan, so forth and so on. Ate Syra, ano raw yung root cause? Stand in R, yes! Rebellion. Makipa ka! Yan. Bakit ganun, pastor? Dapat ganito. Di ba? Imbis daw na sumunod, no? Because we are used in living in a democratic way, yun. Dapat, pastor, ganito, hindi ganyan. Yan. Imbis na sumunod daw, kaya nagkakaroon ng conflict. But while we sided on a sure winner, tandaan natin, dapat yung concern niya, concern din natin. Amen po ba? Believers should be concerned on what is Jesus' concern. Jesus is very specific in His concern in the next slide. Sabi niya doon, to seek and to save the souls of those who are lost. Hindi mawawala yung prinsipyo na yan, yung concern na yan. Kaya tayo tinitrain, kaya tayo naligtas. Dahil mayroong Panginoong Yesus na tumawag upang tayo ay matagpuan. Amen po ba? Kung idadagdag ko yung mga masasakit na salita kahapon, siguro hanggang mamayang hapon pa tayo dito eh.
Pero sabi doon, bakit daw hindi binigay sa anghel yung trabaho na yan, kundi binigay sa iyo? Kasi mas matalino pa daw mas matalino ka pa kaysa sa anghel. Angels don't know the purpose and the will of God. The purpose and will of God is revealed to you. Amen po ba? Biro mo yon. Kaya yung concern ng Diyos na ni-reveal sa iyo, concern mo din yung ngayon. To seek and to save the souls of those who are perishing. Sabi doon, mas malawak daw ang daan papunta sa kapahamakan. At dapat kasama tayo ng Panginoong Yesus na concern niya na bunutin sila doon o alisin sila doon at itama doon sa way of salvation. Jesus Christ is very specific in His concern. Sabi daw, destroy the works of the devil. In Hebrew 4:13, sabi doon, walang nalilingid sa Diyos, Diyos ang nakakaalam. Kaya nga, through the Word of God, marireveal yun kung ano yung ginagawa ng kaaway. Tama yung sinabi ni Bishop. Because the plan and the will of God is not revealed before the time began, or also in the Old Testament times. It was revealed in the church. His glorious kingdom together with the church is revealed. That is why the enemy is in the double time of their kasama ni Satanas, nagsinisira ngayon. Ginagawa ang lahat ng strategy para po hadlangan ang purpose and will of God. That is why kailangan lagi nating maging equipped sa salita ng Diyos, sa mga sermon, sa mga preaching. Huwag niyong tulugan, huwag nating tulugan. Huwag nating ipasok dito at ilabas dito. Dapat po yan nananatili sa ating, yung motor ng ating utak. At inuutusan ng ating mga katawan, mga balangkas ng ating himaymay, ng ating laman. Kaya po walang nangyayari sa mga buhay natin kasi sa dinabi-dabi, ilang taon na po tayo dito, Pastor? Matagal na. Biro niyo yun, sa dinami-dami ng tinraining sa atin ni Pastor. At kung mananatili king ganyan pa, walang improvement, magbago ka na ngayon. Magbago na tayo ngayon. Amen po ba? O, palakpakan po natin ng Panginoon. Jesus Christ, our God, our King, is very specific in His concern about the example of service. Alam niyo po, yung sinabi ni Bishop kahapon, puro laman ng salita ko ngayong Bishop. No? Sabi niya doon, okay lang daw siyang tawagin na brother. A sign of humbleness. Yun po yung yung service eh. Nakapaghugas na ba kayo ng paa ng katabi nyo na mabaho yung paa? O meron na kayong mini-minister na hindi maganda yung unpleasant yung amoy? But you continue to do so. Why? Because you're concerned about his soul. On winning him, winning her, winning him over. Sabi po nung nanay, sa Panginoong Jesus, alam niyo po, pwede po sa paghahari niyo, yung anak ko dito sa kaliwa, yung anak ko sa kanan. It is not about your position in heaven. It is about the true example of our Lord Jesus Christ, kung paano siya nagminister. Kung magkukwento ako sa inyo, yung mga katabi kong mga mini-minister ko doon, iba-iba yung amoy, kasi ibang lahi. At yung amoy na yon, unpleasant, sa kanila, masculine yun. But then, because of this ministering service that God, our Lord Jesus Christ, set as an example, dapat ganun din po tayo. Amen po ba? For even the Son of Man came not to be served, but to serve others, and to give life as a ransom for many. Jesus Christ set an example. Amen po ba? Alam niyo yung Samaritan woman? Sabi doon, sabi ng Panginoong Jesus,
Alam nyo, kung iinom ka doon sa tubig na ibibigay ko sa'yo, hindi ka na magsasadlok dyan sa isip ng babae. Saan kaya na kumukuha ng tubig na ito yun? Wala naman siyang dalang timba, di ba? Pero sabi niya, gusto ko yun. Kasi araw-araw siyang umiigib. Araw-araw umuuhaw. Ganun tayo, araw-araw tayo nauuhaw, di ba? Amen po ba? And whatever, anything na akala natin na makakapag-feel ng ating thirst or ng ating craving, kung hindi Panginoong Hesus yun, babalik at babalik ka sa iyong thirst and cravings. Hindi ka masasatisfy. Amen po ba? Kuya Mark, yung next slide po. Everyone who drinks this water will thirst again. But, sabi ng Panginoong Hesus, kung ang tubig na ibibigay ng Panginoong Hesus, yung bukal na nagmumula sa Kanya, ang ating pong masusumpungan, masasanay tayo na lalong lumangoy doon. Hindi ka lamang iinom, lumangoy. Anong ibig sabihin nito? Ano po yun ito eh? Hindi po literal ang pagkakaibig ko sabihin po nito. Ang ibig po sabihin nito, na lagi tayong manatili doon sa Kanyang salita. Si Dr. Alvin, psychologist na yon, pero nagmamaster siya sa devotion niya. Yung sinusulat niya sa journal. Di ba nagkwento siya naiwan? Naiwan niya from Bataan to Tarlac. Yun po yun. Word po yun eh. Devotion po yun. Yun po yung pwede nating inumin in a hindi literal na way, but then mag-stay po sa word ng God. Amen po ba? Jesus is very specific in His concern to reveal Himself, His glory as a beloved Son of God. It is all about Jesus, my brothers and sisters, my children. Kakampi po natin ang Diyos, hindi po natin kakampi ang kaaway ng Diyos. Last time sabi ni Pastor, ang hindi kasama ng Diyos ay nagkakalat. Amen po ba? Ngayon, kakampi ka na ng Diyos, hindi ka nagkakalat. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka nagkakalat. Amen po. He is very specific na sinasabi sa atin, anak, huwag mo ikompromiso ang iyong pananampalataya sa akin. Pwede tayong makisama, huwag lang mo tayo makisama. In 2 Corinthians, in next slide, chapter 6, verse 14 and 18. Do not bound together with an equally yoke, sabi doon, with unbeliever. Kasi partner ka na ng Diyos, hindi ka na partner ng sanlibutan. Hindi ka na partner ng unrighteousness. Hindi ka na partner ng lawless, ng kasamaan. But partner ka na ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga mga kapatid, the principle that God is having with us this morning is for us to desire more fire in serving Him. Dumarating po sa buhay nyo na nagsasawa na kayo. Minsan nag-ausap kami mag-asawa. Because wala namang nalingid sa inyo kung paano we struggled from the very beginning. Wala na po kaming iba mapuntahan eh. No? We feel discriminated. No. That is our feeling. And we felt that we are in the dead end. Kaya, my wife and I decided to just devote ourselves in the ministry. Marami pong kontra sa amin doon. Sa compound namin. Ang mga salita na masasakit. But we decided to give our life in service our Lord. At alam niyo po, hindi po mawawala itong testimony na ito. Tumanda man kami, magkaroon man kami ng apo. We will continue to, yung ikwento sa kanila, alam niyo, ganito kami, nag-decide kami. And God
paid everything in return for His glory. Kung sa palagay mo ngayon, walang epekto yung ginagawa mo, meron niyang kapatid. Ang lahat ng ginagawa mo ngayon ay hindi mawawala ng kabuluhan. Lahat yan ay merong bunga. Tandaan mo yan. Minsan hindi mo siya makita kasi ang ginagamit mong standard ay ang iyong mata. Ang iyong expectation. But let God do the rest, my brothers and sisters. So desire more fire in serving God. Amen po ba? Paano gagawin yon? Yan, sa Romans 12:11. Basahin nyo nga na malakas. 1, 2, 3. Ano sa Tagalog daw yan? Huwag kang maging tamad. Sabi doon, but work hard. Yung masakit na salita ng sinabi ni Bishop, huwag pakainin yung tamad. Biro mo yun. Pukpukin yung tamad. Martilyuhin yung hindi sumusunod. Biro mo yan. But while we are partner with God, and we concern about His concern, let us not be lazy. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang maging tamad. Yes. And while we are with God, agreeing with Him, let us desire more fire in revival and restoration. And while we are with God, siding with Him, nag-decide ka na, amen po ba? Nag-decide ka na ba? Amen. Let us, His fire allowed, that the sanctified truth will help us in our major decision making every day. Alam nyo, kung ano kayo magiging in tomorrow, it is what you decide today. Yung mga may edad na, alam niyo ba kung bakit ganito tayo ngayon? Because we decided before, this is the result of what decision that we make before. Sa mga kabataan, your decision today has the most bearing of what will you become in the future. Kaya kung nangangarap tayo ng mas mainam, decide now. Decide now. Decide now. If you are not decided na hindi ka pa partner ng Panginoong Yesus, decide now. Decide now. Amen po ba? Your decision today has a great impact of what will you become in the future. This is only the konting principles pa lang ito na binanggit ko upang makapamuhay tayo ayon doon sa pagiging partner natin sa Panginoong Yesus. So my brothers, can we stand this morning? It is a simple way of giving our God the best of us. Alam niyo yung pagkakatawag sa inyo ng Diyos bilang partner. Walang papantay sa pagkatawag na yan sa inyo ng Diyos. Amen po ba? Sino dito yung mga tinawag ng Diyos? Can we raise up our hands this morning? And while we sure of ourselves, sigurado na tayo, Lord, partner na kita ha. Partner mo na ako. Susunod ako sa iyo, O Diyos. Yung concern mo, concern ko na rin. Amen po ba? Don't mind your left. Don't mind your right. I just want you to close your eyes. Kasi sinabi mo, Lord, dahil partner mo na ako, susunod ako sa iyo. Magiging concern ko din yung mga kaluluwa na
nakikita ko sa aking mata kahit nakapikit ako, napupunta sa kapahamakan. So Lord, this morning, I will give my life to you, God. I will declare success and victory in my family. Lord, akin pong i-declare sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Down at your feet, oh Lord, is the most high place. In your presence, Lord, is your face. I see your face. Let's sing once again, down. Down at your feet, Lord, is the most high place. In your presence, Lord, I seek your face. But there is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory, embraced by your mercy. Oh Lord, I live to worship you. Oh, down at your feet, oh Lord, is the most high place. In your presence, Lord, I seek your face. I seek your face. There is no higher calling, no greater honor than to bow and before your throne. And I'm amazed at your glory, embraced by your mercy. Oh Lord, I live to worship you. For there is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory, embraced by your mercy. Oh Lord, I live to worship you. Can we sing it as a prayer in our heart? For there is no higher calling, no greater honor than to bow. Lord, we bow down before you this morning, God. The feet of our Lord Jesus Christ is with you this morning. Alam nyo, nasa panang ka ngayon ng Panginoong Hesus. And God called you to worship Him. And while you are in the feet of Jesus,
It is up to you what you want to do with the feet of our God this morning. You want to cry out? You want to shout out? Gusto mo ba na lumapit sa Kanya, Lord? Bakit ganito ako? Lord, gusto kong maging ganyan. Sabihin mo sa Kanya ngayon yan. You're free at the feet of Jesus this morning. You want to be enlightened. You want to be rebuked. You want to be corrected. Stay in the feet of Jesus. You want to be humbled. Stay on His feet. Hallelujah. Hallelujah. Oh God. Lord, hindi ako makatingin sa iyo, Lord. I'm not worthy, oh God. I need your fire. I need your grace. I need your correction. I need your rebuking. I need your guidance. I need your counsel. I need you, Lord.